Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 10:21. Mula sa pananaw ni Jaden, walang paraan na maglakas loob si Levi na hamanin ang angkan ni Garrison. Akala niya ay walang choice si Levi kundi pumikit sa ginawa nila. Sa anumang kawalang katarungan sa kanyang dinanas, matatanggap lamang ito ni Levi sa katahimikan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jaden na sasalakayin siya ni Levi. Bam! Pinalipad siya ni Levi sa isang mapang wasak na sipa. Sumandal ang katawan ni Jaden sa sementadong pader bago bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo sa buong dingding dahil sa impact. Makalipas ang ilang sandali ay nawalan siya ng malay. Levi, how dare you beat up the subordinate Mr. Garrison? Sigaw ni Lindsay. Baliw ka ba? Sa paggawa nito kay Ginoong Yolander, iniinsulto mo ang angkan ng Garrison. May death wish ka ba? Sigaw ng iba kay Levi. Tinangka nilang dalhin ang makapangyarihang angkan ng Garrison sa bagay na ito para takutin nila si Levi. Ang pagpapahiya sa angkan ng Garrison ay tiyak na hinahanap kong gawin. Walang sabi-sabing sinampal ni Levi si Lindsay ng pabalik-balik, dahilan para tumahimik ang lahat. Levi, hindi ka ba natatakot na maghayganti sa angkan ng Garrison? Alamin ang iyong lugar. Sa mata ng pamilya Garrison, bastard ka lang, sigaw ni Lindsay. Sampal. Isa na namang sampal ang nakuha niya para sa sagot. Sa sobrang lakas ng sampal ay bumukas ang isang sugat na tumambad sa kanyang laman. Dahil dito, nagsimulang magmukhang putol-putol ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, tumawag si Zoe at tinanong si Levi kung nasaan siya. Pagkatapos niyang i-end ang tawag, ngumiti siya, count yourselves lucky that I let you live. Gayunpaman, lahat kayo ay dapat magbigay ng isang bagay bilang kapalit. Ano? Nagpanik si Lindsay at ang iba pa. Mag-iwan man lang ng kamay o ilang daliri, kung hindi, kamatayan ang naghihintay sa iyo. Gawin mo ito sa iyong sarili. Inihagis ni Levi ang kanyang kutsilyo sa kanila. Pagkaraan ng saglit na pag-alinlangan, kinuha ni Lindsay ang talam at inihampas ito ng malakas sa sarili niyang kamay. Arg! Nagpakawala siya ng masakit na hiyaw, parang baboy na kinakatay. Ang iba ay walang pagpipilian kundi ang sumunod sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang sarili gamit ang kutsilyo. Umalangaw sa silid ang masasakit na hiyawan habang napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Levi, pagsisisihan mo ito. Mula ngayon, ang angkan ni Garrison ay hindi magpapahinga hanggat hindi kanila nasisira. Isa kang patay na naglalakad. Sigaw ni Lindsay. Pero hindi ka magtatagal para makita ito. Mag-public apology ka na, sigaw ni Levi. Sa wakas, sa ilalim ng pamimilit ni Levi, humingi ng tawad si Lindsay at iba pa at isiniwalat ang katotohanan sa internet. Pagkatapos noon, sina Jaden at Lindsay ay tinalikuran ng buong industriya ng media hanggang sa tuluyang nasira ang kanilang mga reputasyon. Sa pasulong, kailangan nilang maging maingat saan man sila magpunta. Kung sakaling makilala sila, tiyak na mabubugbog sila. Pagkaalis ni Levi, lahat sila ay umiiyak pa rin sa hapdi. Gayunpaman, higit sa sakit, lahat sila ay napuno ng puot. Para silang pinalayas ni Levi sa langit at diretsyong ipinadala sa impyerno. Buong buhay nila ay nasira. Hindi nagtagal pagkaalis ni Levi ay tinawag sila ni Damian. Ano ang nangyayari? Bakit ka humingi ng tawad sa internet? Malamig na tanong ni Damian. Ginoo, Garrison, kailangan mong makinig sa amin. Kasalanan lahat ito ni Levi. Siya ang may gawa nito, Jaden ranted in a choked voice. Isinalaysay ni Lindsay ang bagay kay Damian at nagdagdag ng gatong sa apoy sa pamamagitan ng pagpapalabis nito. *man it, wait ka lang, Levi. Ako mismo ang haharap sa iyo. Ipapakita ko sa pamilyang Garrison at sa buong mundo na mas makapangyarihan ako sa isang bastard na tulad mo. Higit pa riyan, ipapaalam ko kay Itay na tama ang desisyon niyang iwanan ka. Malamig ang boses ni Damian at may kasamang pagpatay sa layunin. Magaling. Napuno ng luha sa saya si Lindsay at ang iba pa. Kung tungkol sa iyo na grupo ng mga hamak, ito ang katapusan mo, kaya't huwag mo akong pilitin na gawin ito sa aking sarili. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 10:22. Samantala, nakatanggap si Levi ng balita na nawala si Lindsay at ang kanyang mga kasama matapos ang paghingi ng tawad. Maya-maya,
natagpuan ang kanilang mga bangkay sa isang ilog. Hindi na kailangan pang hulaan ni Levi kung sino ang gumawa nito. Ang angkan ng Garrison ay napakalupit na hindi nila pinahihintulutang makatakas ang sinuman. Mabuti, ibababa ko sila balang araw. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Levi. Matapos malinis ang kanyang pangalan, bumalik si Zoe sa kumpanya. Ni-reshuffle niya ang top management, at bumalik sa normal ang lahat. Ang pinagkaiba lang ngayon ay alam na ng lahat ang petsa ng kasal nila ni Levi. Silang abala ni Levi sa paghahanda nito. Sa katunayan, marami sa mga dati niyang kaklase ang tumawag para batiin siya, kasama na ang mga nakilala niya noong nag-aaral siya sa ibang bansa. Nagkataon, kailangan ni Zoe ng mga abay. Gayunpaman, dahil sa kanyang edad, karamihan sa kanyang mga kaibigan ay kasal na at may mga anak. Sa ngayon, si Iris lang ang bridesmaid niya. Kaya naman, kinailangan pang pumili ni Zoe ng ilan pa sa mga kaibigan na nakilala niya sa ibang bansa. Tulad ng para sa pinakamahusay na mga lalaki, hinayaan ni Zoe si Levi na magpasya para sa kanyang sarili. Ito ay isang mahirap na pagpili para kay Levi dahil siya ay pinalayas sa pagpili. Nakangiting natahimik siya habang bumabalik sa kanyang isipan ang araw ng kanilang kasal 6 na taon na ang nakararaan. Ang pinakamagaling niyang tao noon ay si Morris. Nakalulungkot, wala na siya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Levi. Ang dalawa pang pinakamagandang lalaki ay sina Mateo at Jason. Sina Mateo, Morris, at siya ay matalik na magkaibigan mula noong sila ay nasa paaralan. Gayunpaman, si Mateo ang pinakamababa sa kanila dahil wala siyang ingat na kilos. Si Jason ay parehong tagapayo at kaibigan ni Levi. Dahil mas matanda siya kay Levi ng ilang taon, marami siyang natulungan. Batay sa mga pagsisiyasat ng Phoenix, sinubukan ni na Mateo at Jason ang lahat ng kanilang makakaya na piyansahan siya nang siya ay ipadala sa bilangguan, ngunit hindi sila nagtagumpay. Gayunpaman, nagawa ni Jason na mapababa ang sentensya ni Levi ng 2 taon mula sa orihinal na 8 taong sentensya. Pagkatapos noon, pareho silang nawala, at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Gusto kong makasama sila sa isang mahalagang kaganapan. 6 na taon na ang nakalilipas, wala siyang masyadong mabuting kaibigan. 3 lang iyon, pero higit pa sa sapat. Agad namang pinaponte ni Levi ang kanyang mga tauhan para hanapin silang dalawa. Hindi nagtagal, nagkaroon ng ilang update si Phoenix tungkol kay Jason. Nalaman niya na siya ay miyembro ng kilalang pamilya Low ng Oakland City. Ilang taon siyang nagsasanay sa Southern Region. Nang makulong si Levi, umuwi si Jason. Okay, ibigay mo sa akin ang contact niya. Puno ng pag-asa, tinawag ni Levi si Jason. Hello, sino ito? Nagulat ang boses sa kabilang linya. Jason, ako ito, Levi Garrison. Ano, Levi? Tuwang-tuwa ang tono ni Jason. Tumawa si Levi. Jason, hindi ko inaasahan na magiging miyembro ka ng isa sa mga kilalang pamilya ng Oakland City. Noong panahong iyon, akala ko pa naman galing ka sa mahirap na pamilya. Oakland City, ako. Sa pagbanggit ng Oakland City, nagbago ang tono ni Jason. Kamakailan lamang, nabalitaan niyang si Levi ay anak sa labas ng angkan ng Garrison. Higit pa rito, alam niyang gusto nilang lipulin si Levi, ang bastos na anak. Kaya naman, siya ay nag-aalala na ang angkan ni Garrison ay gagawa ng aksyon laban sa pamilya Low kapag nalaman nila ang tungkol sa kanilang relasyon kay Levi. Lalo na't narinig niya na mismong si Damian ang gustong humarap sa bagay na iyon ng personal. Kilala si Damian na sobrang walang awa. Kaya naman, kapag nalaman niyang matalik na kaibigan ni Levi noon si Jason, mapapawi ang pamilya Low. Levi, anong meron? Jason, idaraos ko ulit ang kasal ko at gusto kitang imbitahan. Dapat kang dumalo. Saglit na nag-alinlangan si Jason. Levi, natatakot ako na baka hindi ko ito magawa. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1023. Si Jason ay hindi nang ahas na dumalo sa kasal ni Levi. Kamakailan lang, nababalisa siya sa relasyon nila ni Levi habang inuusig ni Damian ang lahat ng relasyon sa kanya. Bagamat nakabase si Jason sa Oakland City, matagal na niyang matalik na kaibigan si Levi. Kaya naman, walang paraan na palayain siya ni Damian. Kahit ang pagtatago ay walang maidudulot sa kanya. Kaya,
Ang pagdalo sa kasal ni Levi ay ang huling bagay na pinanghahawakan niyang gawin dahil iyon ang magbubunyag ng kanyang kaugnayan kay Levi. Paano kung dumating ang angkan ng Garrison para sirain ang pamilya Lowe? Ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na sana ay hindi malaman ng angkan ng Garrison. Dahil dito, hindi siya nakadalo sa kasal sa kabila ng pagiging matalik na kaibigan ni Levi. Isinasaalang-alang ang banta ng angkan ng Garrison sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang pagpipilian kundi talikuran ang kanyang pakikipagkaibigan kay Levi. Ang huling bagay na gusto niya ay makita ang kanyang pamilya na nalipol. Bakit? Naguguluhan si Levi. Ay, Levi, matagal ko nang nalaman ang iyong pagkakakilanlan. Kamag-anak ka sa Garrison clan ng Oakland City. Kaya naman nakatadhana na hindi ako makadalo sa kasal mo. Pero best friend ko ang traitor sa'yo noon pa man. Magkaibigan tayo habang buhay. Nevertheless, hindi pa rin ako nakaka-attend sa kasal mo. Kapag nalaman ng Garrison clan na konektado kami, target nila ang pamilya ko. Nais ko lang na mabuhay ang aking mga magulang sa kapayapaan at maiwasan ang pagkalipol ng aking pamilya. Intindihin mo sana ang kalagayan ko. Ito na ang katapusan ng ating pagkakaibigan. Marahil ay magkakaroon tayo ng mas magandang kapalaran sa susunod na buhay. Mas pinili ni Jason ang kanyang pamilya kaysa sa kanyang matalik na kaibigan. Jason, kaya lang natatakot ka na ang angkan ni Garrison ay maghayganti sa iyong pamilya. Huwag kang mag-alala. Hanggat naririto ako, hindi mo kailangang matakot sa kanila. Punta ka na lang sa kasal ko. Hindi mo kailangang matakot sa kanila. Ako na ang bahala sa lahat. Kung sino man ang manggahas na guluhin ka, mararamdaman ko ang galit ko, kasama na ang angkan ng Garrison. Mabilis na naunawaan ni Levi kung bakit tinanggihan ni Jason ang kanyang imbitasyon. Bakit takot na takot si Jason kay Damien? With me around, kahit si Tyrone ay walang magawa, pati si Damien. Hindi pwede, kaibigan. Hindi ko lang may tataya ang buhay ko dito. Kamakailan lang, binabantayan ako ni Damien. Hinahanap ka rin ng walang awa na lalaking iyon, kaya kailangan mong mag-ingat at magtago. Paghanap ka niya, deadmeat ka. Matapos magbigay ng kanyang payo, tinapos ni Jason ang tawag. Nanlumo si Levi sa pakikinig sa monotonous na dial tone. Dahil ayaw tanggapin ni Jason ang kanyang imbitasyon, walang saysay na pilitin siya. Iginagalang niya ang desisyon ni Jason. Pagkatapos ng lahat, ang pagpili upang maprotektahan ang kanyang pamilya ay ang tamang desisyon. Ang angkan ng Garrison. Paano nila matatakot ang pamilya Lowe sa ganitong lawak? Gayunpaman, naiintindihan nila ang kanilang takot dahil ang angkan ng Garrison ay ang pinuno ng Erodia, ang una sa mga sinaunang pamilya. Walang nang ahas na saktan sila. Sinabi sa kanya ni Phoenix, na nasa tabi ni Levi, "Boss, ipinahayag ni Damien na ang sino mang may kinalaman sa iyo ay uusigin. Malamang ay plano niyang sirain ang lahat ng may kaugnayan sa iyo." Hindi nakakagulat na si Jason ay nanginginig sa kanyang bota. Kasalanan lahat ito ni Damien. Nanlilisik ang mga mata ni Levi sa galit. Si Damien talagang walang humpay sa kanyang pagsisikap na sirain ako, hanggang sa masaktan ang lahat ng konektado sa akin. Damien, ang kalupitan mo ang magiging kamatayan mo. Hindi man lang inisip ni Levi na banta ang angkan ng Garrison, lalo na ang isang tulad ni Damien. Phoenix, kunin mo ang kontak ni Damien. Gusto ko siyang makausap. Hindi nagtagal, natagpuan ito ni Phoenix. Nang matapos ang tawag, narinig ni Levi ang boses ni Damien sa telepono. "Hello, sino ito?" Ito ay si Levi Garrison. Matapos ipahayag ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan, tumahimik ang linya. Mabigat na paghinga lang ang maririnig. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1024. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita ang boses, "You dare contact me." Tumawa si Levi. Bakit hindi? Sa tingin ba niya ay isa siyang big shot? Di asterisk man it, kahit lolo mo walang lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan. Hahaha, never in my wildest dreams I expect you to call me. Narinig sa linya ang tawa ni Damien. Ano ito? Sinusubukan mo bang humingi ng awa? Napagtanto mo ba ang kahangalan ng iyong mga aksyon? Alam mo ba sa wakas na ang angkan ng Garrison ay hindi maaaring hamanin? Kaya kung tanggapin ang mga pakiusap mo, ngunit kailangan mong lumuhad sa harap ko.
Hahaha, tanong ni Damian. Humingi ng awa, ikaw dapat ang nagsusumamo, pang-iinis ni Levi. Kung hindi iyon, bakit ka pa tumatawag? Halata sa tono ni Damian na naguguluhan siya. Narinig ko na gusto mong yusigin ang lahat ng konektado sa akin. Tanong ni Levi. Tama iyan. Ang sino mang may kaugnayan sa iyo ay itatapon. Nalaman ko na si Jason Lowe ng Oakland City ay isa sa iyong matalik na kaibigan. Siya ang unang makakaranas ng aking galit. Ano sa tingin mo? Isang baliw na tawa ang pinakawalan ni Damian. How dare you? Sigaw ni Levi. Ano ba ang pumipigil sa akin? At gusto mo pa rin siyang imbitahan sa iyong kasal. Hinding-hindi ito mangyayari. With me around, no one will dare to attend your wedding, pang-iinis ni Damian. Lumawak ang ngisi ni Levi. Fine, you should sit tight and wait. Siguradong pupunta siya sa kasal ko. Isa pa, kung maglakas loob kang hawakan ang sino mang may kaugnayan sa akin, tiyak na papatayin kita. Markahan ang aking mga salita. Hahaha. Hindi naman sineseryoso ni Damian ang babala ni Levi. Mayroon bang sino man sa mundong ito na naglakas loob na banta sa akin? Ikaw yata ang una sa Erodia, pang-iinis ni Damian. Siya ang prinsipe ng angkan ng garrison ng Oakland City, habang ang kanyang ama ay tagapagmana ng pinakakilalang sinaunang pamilya sa Erodia. Bukod doon, ang kanyang ina ay mula sa pangalawang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erodia, ang mga Garcia. Sa makatuwid, ang dugong damaloy sa kanyang mga ugat ay kasing haral ng posibleng mangyari. Siya ang resulta ng kombinasyon ng mga jin mula sa una at pangalawang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya. Mula pa noong bata pa siya, layaw na siya at maraming atensyon. Kung ano ang gusto niya ay ibinigay sa kanya ng walang pasubali. Bukod sa kanyang kilalang background, ang kanyang malakas na kakayahan ay isa pang dahilan kung bakit siya naging sikat sa Oakland City. Walang sino man sa mundong ito ang maaaring magbanta sa kanya habang kinakatawan niya ang dalawang pinakamalakas na sinaunang pamilya sa Erodia. Sa loob ng Erodia, siya lamang ang may napakagandang background. Sa makatuwid, walang nang ahas na saktan siya. Levi, how dare a bastard like you challenge me? Tanungin ang iyong sarili kung ikaw ay karapat-dapat na gawin ito. Anong karapatan mo? Ang aking ina ay ang sinta ng pangalawang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erodia, at ang kanyang dugo ang pinakamarangal sa kanilang lahat. Siya lang ang karapat-dapat na pakasalan si ama at sumali sa angkan ng garrison. Pagpapatuloy niya, ang iyong ina ay isang mababang loob at hindi karapat-dapat na magpakasal sa angkan ng garrison. Kung tutuusin, hindi man lang siya karapat-dapat na maging may bahay ni ama. Kahit na pinagkukumpara namin ang mga kakayahan, boss ka lang ng Morris Group, pero kumikilos ka ng walang parusa. Ako ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo ng 1,000 beses. Kaya kung sirain ang Morris Group sa isang pitik ng aking daliri. So how dare a bastard like you come and challenge me? Patutunayan ko sa ngalan ng aking ama na ang pag-abandona sa iyo noon ay ang tamang desisyon. Ang dugong maharlika ay palaging mas malakas kaysa sa sino mang mababa ang anak. Ako ay halos royalty, habang ikaw ay isang nobody. Kailangan mong sambahin palagi ang buhay ko. Sumisigaw si Damian na parang baliw. Fine, naiintindihan ko. Ipakita mo lang kung ano ang nakuha mo. Gusto kong makita sa sarili ko kung gaano kahalaga ang maharlikang dugo ng Garrison clan, natatawang sagot ni Levi. Inaasahan niyang makita kung gaano kahusay si Damian pagkatapos ng lahat ng usapan na iyon. Sa katunayan, gusto niyang i-verify kung si Damian ay talagang 1,000 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Napakagaling. Maghintay ka lang, Levi. Malapit ka na mag-grove sa paanan ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 10:25. Matapos tapusin ni Levi ang tawag, naging malungkot ang ekspresyon ni White Tiger. Hiniling niya, "Boss, hayaan mo akong magtungo sa Oakland City at patayin ang nakakainis na asno na iyon." Napatingin si Levi kay White Tiger ng masinsinan. Sa mga tuntunin ng lakas, walang problema ang White Tiger na patayin si Damian sa kanyang tahanan. Sa katunayan, maaaring gawin niya ito nang hindi nasaktan. Gayunpaman, dahil ito ay isang bagay na may kaugnayan sa angkan ng garrison,
nadama ni Levi na mas nararapat para sa kanya na talunin si Damian ng personal upang mapatunayan niya ang kanyang sarili sa parehong Damian at sa buong angkan ng Garrison. Gusto niyang ipakita sa kanila na ang bastard ay sa katunayan 1,000 beses na mas malakas kaysa sa mga may dugong maharlika. Isa pa, gusto niyang pagsisihan nila ang desisyon nilang iwanan siya. Gusto niyang makitang nakaluhod sa sahig si Tyrone dahil sa pagsisisi. Sa katunayan, ang buong angkan ng Garrison ay dapat na pantay na nagsisi. Dapat nilang matutunan na kahit ang mga ordinaryong tao ay maaaring lumikha ng mga himala. Nga pala, lilipat si Damian laban sa pamilya Lowe. Ginamit lang niya ang mga ito para takutin ako, kaya siguradong gagawin niya ito, Levi remarked. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ng lahat. Phoenix, maaari mo bang tingnan kung mayroon kaming malapit sa Oakland City? Utos ni Levi. Sa loob ng 6 na taon na ito, sinanay ni Levi ang maraming elite na squad ng militar. Sa kabila ng kanilang maliit na bilang, bawat isa sa kanila ay mabigat at may kahanga-hangang kakayahan sa pakikipaglaban. Boss, nasa Oakland City ang Dragon Warriors. Natagpuan ng Phoenix ang nauugnay na pangkat sa maikling panahon. Sige, utusan ang Dragon Warriors na protektahan ang pamilya Lowe mula sa mga anino. Siguraduhin mong hindi sila magkakamali, bilin ni Levi. Matapos magbigay ng utos si Phoenix, iniulat niya, Sir, hindi namin inaasahan na sa mga Dragon Warriors, isa sa kanila ay miyembro ng Garrison clan ng Oakland City. Natawa si Levi sa narinig. Ang sundalong iyon ay malamang na ang pagmamalaki ng angkan ng Garrison at isa lamang sa maraming subordinate ni Levi. Sa tirahan ng Lowe sa Oakland City, Erudia. Nakaluhod si Jason sa meeting hall habang pinapayuhan siya ng mga matatanda ng pamilya Lowe. Tingnan mo ang ginawa mo. Bakit ka nakipagkaibigan sa isang bastardo? Alam mo bang ikaw ang kamatayan ng pamilya natin? Inutusan ni Damian ang kanyang mga tauhan na pumunta para sa atin, at darating sila anumang oras sa lalong madaling panahon. Nakuha ng pamilya Lowe ang karapatang maging isang sinaunang pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga tagumpay sa hukbo. Ilang taon na ang nakalipas, natanggap pa nga namin ang Paragon Seal. Gayunpaman, hindi lamang hindi mo ipinagpatuloy ang pamana ng pamilya, kundi ikaw rin ang naging sanhi ng pagbagsak ng pamilya. Ang bawat isa sa pamilya Lowe ay nagdalamhati sa kanilang nalalapit na kapalaran. Ang Paragon Seal ay ginawa upang gunitain ang tagumpay ng Diyos ng digmaan laban sa 18-Nation Alliance. Pagkatapos ay iginawad ito sa lahat ng pamilya ng militar na nakilala ang kanilang sarili sa labanan. Nakatanggap ng isa ang pamilya Lowe, at ito ang ipinagmamalaki ng buong pamilya. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng Paragon Seal kung ang pamilya natin ay may katulad mo? Mabubure pa rin tayo. Bakit ka nakipagkaibigan sa isang bastard na ganyan? Lahat ng tao sa pamilya Lowe. Isinumpa. Napalunok si Jason dahil sa angst na natatanggap niya. Ang pamilyang Lowe ay itinuturing na isang malabong pamilya ayon sa mga pamantayan ng Oakland City. Kung ikukumpara sa nangungunang sinaunang pamilya, hindi sila naiiba sa mga insekto. Sa lalong madaling panahon, huminto ang isang convoy ng mga kotse sa pasukan sa tirahan ng Lowe. Bumaba ang isang hindi maikakailang gwapong lalaki, ngunit mayroon siyang masamang ekspresyon. Nasa likuran niya ang daan-daang matitinding mandirigma, at ilang daan pa ang nagtatago para lamang matiyak ang kanyang seguridad. Maliban dito, ang bawat kalye sa malapit ay napuno ng kanilang mga convoy na maaaring dumating sa loob ng 5 minuto kung kailan sila kailangan. Higit pa rito, mayroong 10-10 helicopter na umiikot sa kalangitan na maaaring lumapag sa loob lamang ng 1 minuto. Isang tao lamang ang maaaring magpakilos ng gayong kahangahangang pagpapakita ng puwersa, si Damian Garrison. Gayunpaman, naroon siya upang lipulin ang pamilya Lowe. Siya ang paboritong anak ng 2 pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Dahil walang sino man ang nagnanais na magkaroon ng anumang pinsala sa kanya, ang seguridad sa kanyang paligid ay hindi mapipigilan, hanggang sa may mga lalaki sa tabi niya na ang tanging layunin ay isakripisyo ang kanilang mga buhay upang iligtas siya sa napakahalagang sandali. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 10:26. Inayos ni Damian Garrison ang kanyang salamin na may gilid na ginto. Ang hangin ay umaagos sa kanyang natural-born aura ng maharlika. Sa kanyang mundo, 2 lang ang uri ng tao,
ang malapit sa kanya at ang mga mababang magsasaka. Maliban sa pamilyang Garrison at sa pamilyang Garcia, ang lahat ay katumbas ng mga magsasaka sa kanyang paningin. Levi Garrison, di ba sabi mo gusto mong protektahan ang pamilya Lowe? Kaya bakit mo hihilingin kay Jason Lowe na dumalo sa iyong kasal? Susunugan ko ang bawat miyembro ng pamilya Lowe sa abo ngayon. Babaliin ko ang mga paa ni Jason Lowe. Tingnan natin kung makakadalaw pa siya sa kasal mo. Si Damian ay isang tao sa kanyang salita. Sinabi niya na sisimulan niya ang kanyang patayan kay Jason, at heto siya. Boom! Habang mahinang iwinagayway ni Damian ang kanyang kamay, agad na itinulak ng kanyang mga tauhan ang gate patungo sa tirahan ng Lowe. Ang mga tropa na binubuo ng daan-daang sundalo ay agad na nagmarcha papasok sa bahay sa maayos na paraan. Nang makita ang hukbo ni Damian, agad na lumuhad ang mga miyembro ng pamilya Lowe. Hindi sila naglakas loob na tutulan ang kanyang kagustuhan. Ang ama ni Jason, si Joseph Lowe, ay nakiusap kay Damian, Mr. Garrison, please give us a chance. Ignorante ang anak ko, patawarin mo kami. Maawa ka sa amin, Ginoong Garrison. Handa kaming ibigay sa iyo ang lahat. Hanggat iniligtas mo ang aming mga buhay, lahat ng mga ari-arian ng pamilya Lowe ay maaaring sa iyo. Kunin mo na rin lahat ng pera. Ang buong pamilya Lowe ay sabay-sabay na nagmakaawa. Nilabas nila ang lahat upang mailigtas ang kanilang pamilya. Haha, bakit mo iniisip na nagmamalasakit ako sa isang maliit na pamilya na tulad mo? Sa tingin mo kulang ba ako sa pera na mahalaga sa pamilya mo? Masama ba ang tingin mo sa akin? Napangisi si Damian. Natakot ang mga Lowe. Ito ay isang katotohanan na si Damian ay may lahat ng gusto niya. Walang literal na kailangan niya. Ang tanging dahilan kung bakit ako narito ngayon ay upang lipulin ang buong Lowe family. Kasalanan mo ang pakikipagrelasyon sa bastos na si Levi. Sinabi ko na noon na buburahin ko ang bawat taong may kinalaman kay Levi Garrison. Sumilay si Damian ng isang pilit na ngiti. Ginoo, Garrison. Ako ay nagkamali. Hindi dapat ako nakipag-interact sa kanya. Pabayaan mo na ang pamilya ko. Nawalan ng pag-asa ang pakiusap ni Jason. Pumunta kay Levi Garrison at tawagin siyang bastard ng 100 beses sa kanyang mukha. Kung gagawin mo iyon, pakakawalan na kita. Napangiti si Damian sa tuwa. Hindi ko kaya, sumuko na si Jason. Well, kung hindi mo kaya, kung gayon maaari kang mamatay na lang. Isang pader ng mga lalaki ang naglabas ng kanilang mga talam at sumugod patungo sa pamilya Lowe gamit ang kaway ng kamay ni Damian. Ang pamilya Lowe ay malapit ng mapuksa. Tumigil ka nga dyan. Huwag kang manggahas na hawakan ang pamilya Lowe. Isang sigaw ng demand ang narinig mula sa likuran nila sa pinakahuling sandali. Clash! Clash! Kuwit! Isang dagat ng mga mandirigmang nakaitim ang bumaba mula sa bubong at sa mga dingding na nakapalibot sa tirahan ng Lowe. May isang napakagandang dragon ang natahi sa itim na battlesuit ng mga mandirigmang iyon. Lahat sila ay may bulletproof mask na nakatabing sa kanilang mga mukha. Ha? Hindi ba sila ang Dragon Warriors na nasa ilalim ng direktang utos ng God of War? Anong ginagawa nila dito? Pamilyar na pamilyar si Damian sa mga tropa ng God of War. Ito ay ang kanyang pangwakas na layunin na maging ang Diyos ng digmaan, pagkatapos ng lahat. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Kenny at Tyrone pagkatapos humiral ang God of War. Kailangan mong maging Diyos ng digmaan. Ito ay isang layunin na kailangan mong pagsikapan. Damian, maaaring mas mataas ka sa iyong mga kapantay, ngunit kumpara sa Diyos ng digmaan, ang iyong mga tagumpay ay malayo sa sapat. Parang biro ang mga nagawa mo. Mula noon, itinakda ni Damian ang kanyang layunin na maging Diyos ng digmaan. Ang tanging iniisip niya araw-araw ay kung paano mabawasan ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng Diyos ng digmaan. Upang malampasan ang isang tao, kailangan munang maunawaan ang lahat tungkol sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit pamilyar si Damian sa lahat ng bagay na malayong nauugnay sa Diyos ng digmaan. Ako si Damian, isang direktang inapo ng pamilyang Garrison. With all due respect, Dragon Warriors, bakit ka pumunta dito ngayon? Tanong ni Damian. Damian Garrison, umalis ka kaagad. Ang pamilya Lowe ay hindi dapat nasa iyo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1027.
Isang demanding na boses ang tumunog. Ikaw ba yan, Lincoln? Nakilala ni Damian ang boses na iyon. Ito ay pag-aari ng kanyang pinsan, si Lincoln Garrison. Anak siya ng tiyuhin ni Damian, na panganay na kapatid ni Tyrone. Bilang miyembro ng Dragon Warriors, hindi lang siya ang ipinagmamalaki ng tiyuhin ni Damian kundi maging ang buong pamilya ng Garrison. Ang pagkakaroon ng isang miyembro na nakamit ang prestihiyo bilang isang pinagkakatiwalaang subordinate ng God of War ay isang malaking karangalan para sa sinumang pamilya, gaano man kabigat ang pamilyang iyon. Naiintindihan ko, Lincoln. Aalis na ako ngayon din. Kahit na si Damian ay maaaring magkaroon ng isang kilalang katayuan, ito ay hindi sa loob ng kanyang kakayahan na magsimula ng isang salungatan sa direktang subordinate ng Diyos ng Digmaan. Kaya naman, agad siyang umatras kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Na-curious naman siya, paano nagkaroon ng kinalaman ang pamilya Lo sa Dragon Warriors ng God of War. Maging si Jason ay natarante sa mga pangyayari. Ano ang nangyayari? Bakit nandito ang Dragon Warriors? Maging si Damian ay natakot sa kanilang presensya, kaya't bigla niyang tinalikuran ang kanyang plano. Baka si Levi. Sinabi ni Levi kay Jason na gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang protektahan ang pamilya Lo at na walang kahit isang tao sa pamilyang Garrison ang maaaring magpabagabag sa kanyang determinasyon. Ito kaya ang kanyang ginagawa. Si Damian ay may eksaktong kaparehong mga iniisip kay Jason. Hindi naman ganoon katagal nang magkausap sila ni Levi sa telepono. Sa kanilang pagtawag, binigyan siya ni Levi ng babala. Bukod doon, sinabihan din si Damian na wala siyang magagawa sa pamilya Lo. Hindi ako makapaniwalang dumating ang Dragon Warriors. Hindi kaya si Levi ang Diyos ng Digmaan. Ang kaisipang iyon ay nagpalamig sa gulugod ni Damian. Paano ito naging posible? Kung talagang si Levi ang God of War, may mga kahihinatnan na hindi niya maiisip. Hindi maisip ni Damian ang magiging epekto nito. Higit sa lahat, hindi niya magagawang tanggapin ang suntok sa kanyang pagmamataas. Hindi ito maaaring totoo. Si Erudia ay may higit sa 5,000 taon ng kasaysayan, ngunit mayroon lamang isang tao na naging Diyos ng Digmaan sa kanyang 20s. Siya lang ang nakakuha ng titulong iyon, na nagpapahiwatig ng pinakamataas na antas ng prestihiyo ng militar. Ang bawat panahon ng pag-iral ni Erudia ay nagbunga ng hindi mabilang na mga natatanging talento. Ngunit mayroon lamang isang Diyos ng Digmaan na nagawang makamit ang gayong prominenteng katayuan sa kanyang 20 anyos pa lamang. Hindi lamang napakalaki ng kakayahan ng taong ito, ngunit nagkaroon din siya ng karangalan na kilalanin bilang Diyos ng Digmaan noong maunlad na panahon ng bansa. Naalala ni Damian ang sinabi ng mga nakatatanda sa pamilyang Garrison tungkol sa God of War. Maaaring naubos ni Erudia ang libu-libong taon na halaga ng kasaganaan kapalit ng isang dakilang Diyos ng Digmaan. Ang taong ito ay higit sa pambihira. Talagang isa siya sa pinakamarangal na bloodline sa Erudia at dinala ang kasaganaan ng Erudia sa loob ng libu-libong taon. Kahit na ang mga direktang inapo ng mga sinaunang pamilya ni Erudia ay hindi maaaring makakuha ng ganoong kataas na katayuan, lalo na ang isang bastard. Paano siya magiging karapat-dapat sa ganoong titulo? Imposible lang. Walang paraan na ang isang bastard mula sa isang maruming bloodline tulad ni Levi Garrison ay may kinalaman sa God of War. Ngunit bakit lumabas ang Dragon Warriors upang ipagtanggol ang pamilya Lo? Hindi umalis si Damian habang hinihintay niya si Lincoln. Hindi nagtagal ay sumama na si Lincoln sa kanya habang siya ay nadulas sa anino. Lincoln. Magalang nabati ni Damian sa kanya. Kahit nawala sa kanya si Lincoln sa mga tuntunin ng kakayahan, ang pagkamit ng titulo ng isang Dragon Warrior ay sapat na para takutin siya ng una. Damian, hindi ka na pinapayagang hawakan ang pamilya Lo mula ngayon. Sabi ni Lincoln sa kanya. Tumanggaw si Damian. Naiintindihan ko. Kasunod nito, nagbago agad ang tono niya. Lincoln, anong background meron itong pamilyang Lo? Bakit lumabas ang Dragon Warriors at pinrotektahan sila? Hindi ako sigurado. Sumunod lang kami sa utos. Ngunit alam ko na ang pamilya Lo ay dating isang sinaunang pamilya na may background sa militar. Ginawaran pa sila ng Paragon Seal. Malamang may kinalaman dyan, paliwanag ni Lincoln. Oh, nakikita ko. Sagot ni Damian. Nakamit ng pamilyang Lo ang Paragon Seal.
Alam ni Damian na pagkatapos ng labanan sa 18 Nation Alliance mga taon na ang nakararaan, espesyal na ginawa ng bansa ang Paragon Seals para gantimpalaan ang mga pamilyang nagbigay ng kontribusyon. 10 sa mga seal na iyon ay iginawad sa pamilyang Garrison. Ang pamilya Garrison ay palaging ipinagmamalaki ang tagumpay na ito. Sila ang pamilya na ginawaran ng pinakamaraming Paragon Seals sa buong Erodia, kung tutuusin. Hinding-hindi akalain ni Damian na ang pamilyang Low ay nagmamay-ari din ng isa. Ang bagay na iyon ay katumbas ng isang anteng-anteng. Gamit ang selyong iyon sa kamay, makatuwiran lamang na mayroon silang proteksyon ng Dragon Warriors. Si Lincoln Garrison ay hindi nagtagal at umalis kaagad. Samantala, ang pamilya Low ay nagulat, upang sabihin ang hindi bababasa, dahil akala nila ay tapos na sila para sa araw na ito. Sinong mag-aasahan na biglang susulpat ang personal na hukbo ng Diyos ng Digmaan? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 10:28. Ginoo, Low, sinabi sa amin ng aming pinuno na walang sino man mula sa pamilyang Garrison ang muling manggulo sa iyo, kaya hindi mo na kailangang mabuhay sa takot sa kanila. Umalis ang Dragon Warriors nang ihatid ang mensahe. Di nagtagal pagkatapos noon, natauhan ang pamilya Low. Maaaring ito ang Paragon Seal. Kung tutuusin, hindi marami ang nagkaroon ng karangalan na tumanggap ng selyo. Hindi nakakagulat na bumaba ang Dragon Warriors para protektahan tayo. Si Jason ay kumikinang sa tuwa. Walang manggulo sa amin. Ibig sabihin pwede akong pumunta sa kasal ni Levi. It's not like Damian could make things difficult for me after nang nangyari kanina. Sa isiping iyon, agad na tinawagan ni Jason si Levi para kumpirmahin na dadalo siya sa kanyang kasal. Sumili ang ngiti sa labi ni Levi nang marinig ang balita mula kay Jason. Tama iyan. Paanong susubukan ng isang Damian na pigilan ang aking kaibigan na dumalo sa aking kasal? Ho ho, napaka-naive niya. Tumawa si Levi. Sino ang may kakayahang saktan ang mga taong pinapahalagahan ko? Bumalik sa Oakland City, umupo si Damian sa paghihirap. Binalak niyang bigyan ng babala si Levi sa pamamagitan ng pagpatay sa pamilya Low. Sino ang mag-aasam na magkakaroon sila ng Paragon Seal? Maging ang Dragon Warriors ay personal na bumaba para protektahan sila. Ang kanilang swerte ay medyo napakabuti upang maging totoo, hindi ba? Kumikislap ang mga mata ni Damian na may intensyong pumatay. Paano nga ba naging maswerte ang lahat ng malapit kay Levi? Mag-ingat ka, Levi. Babalikan kita. Ungol niya sa galit. Hanggang noon, ayaw pa rin niyang maniwala sa sarili niyang haka-haka. Maaaring ang bawat isang taong nauugnay kay Levi Garrison ay may Paragon Seal. Hindi naman kasi lahat sila ay maaaring magkaroon ng proteksyon ng God of War, di ba? Malapit na ang petsa ng kasal. Nagpadala si Levi ng maraming imbitasyon sa kasal. Bagamat isa itong muling pag-aasawa, itinuring niya ang kasal na ito bilang kanyang unang kasal, at ganoon din para kay Zoe. Nandito na ang mga abay na inimbitahan niya. Dahil galing pa sila sa ibang bansa, hiniling ni Zoe na isama si Levi para sunduin sila sa airport. Sa Northampton International Airport, 2 babae ang bumaba sa isang eroplano na kakalapag lang. Nakasuot sila ng mga mararangyang branded na paninda mula ulo hanggang paa at may dalang kay-abangan. Ang mga palalong babae ay sadyang nagpahiwatig ng kanilang marangal na katayuan sa kanilang mga aksyon. Parang gusto nilang malaman ng lahat na galing sila sa ibang bansa. Halata na ang mga matalik na kaibigan ni Zoe ay naimpluwensyahan ng kultura at gawin ng mga bansang kanilang tinitirhan. Dahil dito, nasanay na silang mataas ang tingin sa kanilang sarili. Marahil ay hinamak nila ang lahat sa Erodia at inisip sila bilang mga magsasaka. Ramdam ni Levi ang kanilang paghamak sa paraan ng pagsisiyasat nila sa kanya. Zoe, noong una ay wala kaming planong dumalo sa kasal mo. Sinabi sa kanya ni Zara Hilton at Yvette Carnell. Agad na nawala ang masayang ekspresyon ni Zoe. Ha, bakit hindi? Sinasabi ko nga, Zoe, ikaw ang pinakamaganda sa aming tatlo, pero grabe ang taste mo sa lalaki. Hindi namin sinasang ayunan ang iyong asawa. Akala namin nagpakasal ka na sa iba, pero iisa lang pala. Malamig na nguya ni Zara. Walang magawang tingin ang ibinigay ni Yvette. Zoe, exposed ka rin sa foreign culture nung nag-aral ka doon. Sa uri ng katayuan na mayroon ka,
Makatuwiran lamang na magkaroon ka ng mataas na pamantayan kapag pumipili ka ng lalaking mapapangasawa. Bakit mo siya pipiliin? Parang ang bastos ng bansang ito. Kung si Zoe ay nanatili sa ibang bansa, ang kanyang mga pamantayan ay tiyak na hindi magiging kasing baba nito. Komento ni Zara. Agad namang sumingit si Yvette, tama iyan. Nakakalason ang kalagayan ng bansang ito. Mas maganda kung nasa ibang bansa. Walang paraan na pipiliin ni Zoe ang lalaking ito kung nanatili siya sa ibang bansa. Sa halip, pumili siya ng isang taong mas mahusay. Talagang hindi ito biro ng isang lalaki. Tinapos ni Yvette ang kanyang pagsasalita na may masamang tingin kay Levi. Ang mga salitang ito ay nakapagpagalit kay Levi. Malamig ang boses niya habang nagsasalita. Excuse me, Erudian pa ba kayong dalawa? Ang pinag-uusapan mo lang ay kung gaano kahusay ang ibang mga bansa. Gayunpaman, lubos akong nagdududa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1029. Hindi kinaya ni Levi ang mga xenophile. Nakatira sila sa Erudia, ang pinakaligtas at maunlad na lugar sa mundo. Gayunpaman, ang tanging ginawa nila ay nagreklamo tungkol dito. Sa kanilang mga mata, basta ang isang bagay ay mula sa ibang bansa, ito ay mas mahusay kaysa sa Erudia. Mas matamis ang amoy ng hangin sa ibang bansa at mas maliwanag ang buwan doon. Ang mga taong naninirahan sa ibang bansa ay palaging nakakaramdam ng higit na kahusayan sa mga Erudian, na para bang ang huli ay mga magsasaka. Hindi ba't ganito ang nangyari sa dalawang kaibigan ni Zoe? Si Zara at Yvette naman ang nagalit matapos marinig ang pagkastigo ni Levi. Mas magandang manirahan sa ibang bansa. Iyan ang masakit na katotohanan. Seryoso ba kayong mga hanggal na iniisip na si Erudia ang pinakamagandang lugar sa mundo? Sabihin ko sa iyo, walang halaga si Erudia kumpara sa ibang bansa. Tinatanong mo kung ako si Erudian. Well, ayoko nang maging isa. Nagsusumikap ako sa pagkuha ng permit sa imigrasyon. The moment na ma-approve yung permit, immigrate ko agad. Bakit may gustong maging Erudian? Ang pananatili sa ibang bansa ay kahanga-hanga. Galit na sagot ni Zara at Yvette. Instinct nila na tanggihan ang lahat ng bagay na Erudian. Mula sa pagbaba nila ng eroplano, maging ang hangin ay tila kontaminado sa kanila. Kung hindi dahil sa katayuan ngayon ni Zoe, walang paraan na makukumbansin niya ang mga ito na bumalik at maging mga abay niya. Tumingin sila sa kanya at sinabing, Zoe, bakit hindi ka rin dumayo? Sa iyong kayamanan, magiging masaya ang manirahan sa ibang bansa. Oo, ang lahat sa ibang bansa ay napakahusay kumpara kay Erudia. Bilisan mo at dumayo. Sa sandaling makakuha ka ng overseas citizenship, makakakuha ka ng magagandang pagkakataon saan ka man pumunta. Gayunpaman, sinaway ni Zoe, ipinanganak at lumaki ako sa Erudia. Walang paraan para mang-ibang bansa ako sa ibang lugar. Nagpunta lang ako sa ibang bansa para sa pagpapalawak ng aking pananaw. Mariing hindi sumang-ayon si Zoe sa mga pananaw ng kanyang mga kaibigan. Pero dahil siya ang nag-request sa kanila na maging bridesmaids niya, hindi siya masyadong mapurol. Zoe, sayang naman. Sayang ang pananatili ng isang henyong tulad mo sa Erudia. Napaluha silang dalawa. Sina Zara at Yvette ay dalawa lamang sa hindi mabilang na mga tao na may parehong opinyon. Sa kasamaang palad, karaniwan nang makakita ng mga xenophile sa mga nakababatang henerasyon sa kasalukuyan, at nakipaglaban sila ng husto para sa permiso sa imigrasyon. Sa kanilang opinyon, lahat ng dayuhan ay mas mahusay. Ngumisi si Levi, mas mabuting isuko na niyong dalawa ang pag-iisip na iyon. Walang paraan ang aking asawa ay gustong mang-ibang bayan. Hindi lamang isang maunlad na bansa ang Erudia, ngunit mayroon din itong mayamang kasaysayan na itinayo noong libu-libong taon. Ito ay perpekto. Bakit may inggit sa mga nananatili sa ibang bansa? Haha. Haha. Anong maganda kay Erudia? Tingnan mo si Zoe. Siguradong nasanay na siya sa makalumang pamumuhay dito. Kaya kanya piniling maging asawa. Hindi ito mangyayari kung si Zoe ay pumunta sa ibang bansa. Tiyak na pipili siya ng asawang 100 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Gaano kaganda ang makakarating dito? Panunuyan ni Zara. Nag-effort si Zoe na pigilan ang kalokohan nila. Sige, ang mahalaga ay compatible tayo sa isa't isa. Sinulyapan ni Zara ng huling tingin si Levi bago nito itikom ang bibig. Zoe,
Nakapili ka na ba ng mga groomsman? Nabalitaan ko na ang mga Erudian groomsman ay may kaila-hilakbot na ugali ng pang-aapi sa mga abay sa kasal. Tanong ni Yvette. Oo, marami na akong nakitang video ng mga groomsman na nanliligalig sa mga bridesmaids sa Erudian weddings. Inakala ng lahat sa ibang bansa na lahat ng Erudian ay kumilos ng ganito. Sobrang nakakahiya sa atin. Nakakunot ang noo ni Zara habang nagtatanong. Ngumiti si Zoe. Nakapili na si Levi ng mga groomsman. Huwag kang mag-alala. Lahat sila ay matuwid sa moral at maginoo. Imposibleng mangyari ang ganoong sitwasyon sa kasal natin. Siya ang pumili ng mga groomsman. Sina Zara at Yvette ay nag-aalinlangan kay Levi. Hindi ba sila magiging katulad niya? Sa katunayan, maaaring mas masahol pa sila kaysa sa kanya. Hindi ko matiis ang mga lalaking Erudian. Mas mababa sila sa mga dayuhang lalaki. Hindi mangyayari iyon. Gusto naming kami ang pumili ng mga groomsman. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 10:30. Nanindigan sina Zara at Yvette sa kanilang kahilingan. Zoe, piliin natin ang mga groomsman. Ang iyong kasal sa pagkakataong ito ay may napakalaking katanyagan. Tiyak na hindi mabilang ang mga pulutong na magbibigay pansin dito, kaya kailangang tiyakin na ang kasal ay gaganapin ng may dakilang karangyaan. Mag-hire tayo ng ilang foreign models para maging groomsman. Tama iyan. Tanging mga modelo mula sa ibang bansa ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ng mga bridesmaids na tulad namin. Kuwait. Nagsimula silang dalawa sa isang mainit na usapan. Kung magpapatuloy ito, baka makahanap pa sila ng bagong asawa para kay Zoe. Papiliin kayong dalawa ng groomsman ko. Imposible. Mas gugustuhin ko pang isuko kayong dalawa bilang bridesmaids kaysa payagan kayong pumili ng mga groomsman ko. At walang paraan na tatanggap ako ng mga dayuhan. Matatag si Levi sa kanyang desisyon. Pinagmasdan ni Zoe ang kanyang asawa at ang kanyang mga kaibigan sa lalamunan ng isa't isa. Agad siyang humakbang para suyuan sina Zara at Yvette. Sige, maaari nating talikuran ang pagpili ng mga groomsman. Ngunit Garrison, mas mabuting hayaan mo kaming suriin ang mga lalaking pinili mo. They can only attend the wedding with our approval, pagsang-ayon ni Zara. Oo, kahit na hindi natin isaalang-alang kung kwalipikado sila para sa tungkulin, dapat nating suriin ang mga ito. Sino ang nakakaalam kung pinili niya ang sinumang Tom, Dick, at Harry sa kasal? Dagdag ni Yvette. Walang magawa si Zoe. Levi, pwede mo bang ipakipagkita sa amin ang mga groomsman? Sige, ako na mag-aayos niyan. Ang mga groomsman ni Levi ay binubuo ng 4 na miyembro ng 5 Great Wars Regiment, kasama sina Asher Dragon at Kirin. Ang huling miyembro ng rehimiento, si Phoenix, ay isa sa mga bridesmaids. Zoe, saan mo naisip ang manatili tayo? Tanong ni Zara. Sa isang 5-star hotel. Sagot mula kay Zoe. Pagmamay-ari ba ito ng isang dayuhang kumpanya? Tanong ni Yvette. Umiling si Zoe. Hindi. Ito ay isang lokal na kumpanya, ngunit na-rate sila ng 5 bituin. Hindi mangyayari yan. Sanay na kaming nakatira sa ibang bansa. Kung hindi tayo tutuloy sa isang dayuhang hotel na pag-aari o isang foreign-style manor, hindi tayo komportable. Oo, iba talaga ang style. Malaki ang epekto nito sa ating pananatili. Nagreklamo sina Zara at Yvette. Ang mga drama queen na ito. Ngayon sila ay lumalampas sa dagat. Kailangan pa bang maging mapili? Sige, sige. Aayusin ko na manatili ka sa isang dayuhang hotel na pag-aari. Sisiguraduhin kong dayuhan ang manager at staff. Paano iyon tunog? Ayaw masira ni Zoe ang mood sa mga ganitong maliliit na bagay, kaya napagbigyan na lang niya ang mga kahilingan nila. Parang ganun din. Sa wakas ay pumayag sina Zara at Yvette. Sa gabi, nag-ungol sina Zara at Yvette tungkol sa kung paano hindi sila masanay sa lokal na lutuin at iginiit na kumain sa isang western na kainan. Ang dalawang babae ay nasiyahan sa kanilang pagkain sa western diner, at hindi sila maaaring manahimik tungkol sa kung gaano kasarap ang western food. Sa kanilang mga mata, ang western cuisine ay high class at masarap, samantalang ang mga lokal na pagkain ay kakilakilabot. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Asher Dragon ang kanyang pangkat ng 5 mula sa rehimiento patungo sa kanlurang kainan. Laking tuwa ni Zoe nang makita sila. Kahit na hindi niya alam kung ano ang kanilang ikinabubuhay,
Na-appreciate niya ang paraan ng paggalang ng mga ito sa kanya. Levi, bakit hindi mo gawin ang pagpapakilala? Walang pagkaantala, ipinakilala ni Levi si Asher Dragon at ang kanyang mga tauhan sa dalawang babae. Sandali lang, isa rin ba sa mga bridesmaid ang taong ito dito? Seryoso, with this kind of dowdy look, para siyang tomboy. Paano siya magiging bridesmaid at tumabi sa atin? Nang mabalitaan nilang isa si Phoenix sa mga abay, namutla ang mukha ni Zara at Yvette. Matagal bago nila natanggap na magiging bridesmaid si Iris. Pero hindi nila matanggap ang pagiging aloof at tomboy ni Phoenix. Si Phoenix ay talagang isang babaeng may nakamamanghang kagandahan. Sa katunayan, mas maganda siya kaysa sa dalawang babae na nakaupo doon na hinuhusgahan ang kanyang hitsura. Sa mahabang panahon sa hukbo, si Phoenix ay isang virago na kasing kakayahan ng mga lalaki sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, iba siya sa karamihan ng mga kababaihan sa mga tuntunin ng kilos at hitsura, medyo mukhang lalaki. Zoe, akala ko pipili ka ng napakagandang babae na magiging huling abay mo. I mean, hindi ko ini-expect na magiging outstanding siya kagaya natin, pero at least mas magaling siya dito. Paano siya naging kwalipikadong maging isang abay? Hindi man lang napigil ang pagtakpan ng dalawa ang pangungutya sa kanilang mga boses. Bang! Hinampas ng kamao ni Phoenix ang mesa. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1031. Klang. Kasunod nito, kumuha siya ng kutsilyo sa hapunan at sinaksak ito sa gitna ng mesa. Bakit ba ang daming kalokohang lumalabas sa bibig ninyong dalawa? At sinong tinatawag mong tomboy? Malamig na tanong ni Phoenix sa kanila. Kahit ang kanyang mga kaaway ay hindi niya magawang ibuhos ang isang luha sa larangan ng digmaan. Ano ang nagpaisip sa mga babaeng ito na maaari nilang i-bully siya? Kinalikot ni Phoenix ang dinner knife. Malinaw ang pananakot. Maaari niyang ipadala ang kutsilyong diretso sa leeg ni Zara at Yvette kahit ilang segundo. Natakot si Zara at Yvette. Nagpalitan sila ng walang magawang tingin at mahinang tumawa. I mean, akala namin ang galing mo rin talaga. Ikinagalak naming sumama ka sa amin. Wala silang kapangyarihan laban sa Phoenix, kaya pinili nilang tumahimik. Ang lakas lang ng loob nilang dalawa na ay bully ang mga mas mahina sa kanila, kung tutuusin. Kung gaano kabait si Zoe sa kanila, mas sinamantala nila siya. Ngunit kapag nahaharap sa karahasan tulad ng ipinakitang uri ng Phoenix, agad silang maghahina. Pinahahalagahan ni Zoe ang kanyang pagkakaibigan. Dahil siya ang humiling sa kanila na maging bridesmaids niya, wala siyang choice kundi tiisin ang pambubuli nila. Sa katunayan, may dominanteng side din si Zoe sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang pagpaparaya, pinadala na niya sila sa pag-iimpake para makauwi na. Well, anyway, we will need to find a new group of groomsmen. Hindi gagana ang batch na ito. Nang makitang hindi nila kayang bossen si Phoenix, agad na lumingon si Zara para puntiryahin ang natitirang apat na lalaki. Tumanggaw si Yvette bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Ang mga groomsmen na ito ay kakilakilabot. Tingnan mo silang apat, luma na ang fashion sense nila. Ang kanilang mga kutis ay masyadong maitim, at ang ilan sa kanila ay napakalaki na parang toro. Ay, ito ay kakilakilabot, kilabot. Magiging out of place sila sa tabi ng mga bridesmaids na katulad natin. Marahil ay dahil si Asher Dragon at ang iba pang tatlong lalaki ay nakasuot ng simpleng pananamit, hindi pa banggitin ang karaniwan at nakakainip na military buzzcut na mayroon silang lahat. Ang buong hitsura ay ginawa silang mukhang handa sa pag-trigger at hindi malapitan. Siguradong hindi sila gagawin ni Zara at Yvette. Zoe, makinig ka sa amin. Kumuha ng ilang internasyonal na modelo. Wala na silang ibang gagawin maliban sa pagtayo, pero gagawin nilang mas prestihiyoso ang kasal mo, mungkahi ni Yvette. Eksakto. Ang iyong kasal ay dapat na ang pinakamahusay. Zoe, tingnan mong mabuti itong mga groomsmen. Paano ka dapat makipagtulungan sa kanila? Naiinis na napangiti si Zara. Awkward na tumawa si Zoe. I think magagaling sila. Lahat sila ay matalik na kaibigan ni Levi. Tinuring niya sila na parang mga kapatid niya. Within expectations lang na imbitahan niya sila na maging groomsmen niya. Napakunot noo sina Zara at Yvette. Hindi pwede. Hindi sila pwedeng maging groomsmen. Tumanggi kaming tanggapin sila. Hindi rin tama ang mga ekspresyon nila.
Seryoso akong naghihinala na may gagawin sila. Hindi sila karapat-dapat na tumabi sa atin. Nang marinig ang kanilang mga pahayag, si Asher Dragon at ang kanyang mga tauhan ay galit na galit. Ang mga B*Turk na ito ay seryosong nangyari ng pagdidisiplina. Manahimik sila sa oras na mataman natin sila ng ilang sampal. Sayang kaibigan sila ni Zoe. Para sa kadahilanang iyon, hindi sila naglakas loob na sabihin ang kanilang isip, sa kabila ng galit. Ang tanging nagawa nila ay lunukan ang kanilang galit at manahimik. Bumantong hininga si Iris sa tabi nila. Gawin mo kaming lahat ng isang pabor, at makipag-ugnayan sa kanila, hindi ba? Pinipili lang namin ang mga groomsmen, kaya huwag masyadong mag-isip. Gayunpaman, napangiti si Zara at lumingon kay Zoe. Zoe, ayos lang na hayaan kang pumili ng mga groomsmen, pero kailangan mong pumili ng kung kanino kaming komportable. Kung ipipilit mo silang maging groomsman, tatanggi kaming dalawa na maging bridesmaid mo. Tumanggaw naman si Yvette. Oo, kung pipilitin mo sila, hindi mo kami makukuha. Humanap ng ibang babae para maging bridesmaids mo. Mabilis na sumabak sa usapan ni Zoe para magising sa sitwasyon. Halika na, huwag kang ganyan. Kalmado tayong lahat at pag-usapan ito, okay? Ayaw ni Zoe na may makaramdam ng pagkabalisa at umaasa silang lahat ay magkakaroon ng mapayapang pinagkasunduan. Hindi niya alam na ang gayong kabaitan ay maghihikayat lamang sa dalawang babaeng iyon na subukan at samantalahin siya. Hindi mangyayari yan. Zoe, kailangan mong magdesisyon. Alinman sa pipiliin mong gawin sila bilang mga groomsmen, o manatili kami bilang mga bridesmaids. Ito ay isa o ang iba. Iginiit ni Zara at Yvette na magdesisyon si Zoe. Ako, nalilito si Zoe sa gagawin. Paano ako magdedesisyon? Malaki. Just F*** off kung ayaw mong maging bridesmaid. Sinong may pakialam sa inyong dalawa? Sa sandaling iyon, si Levi, na nasa dulo ng kanyang talino, ay sumigaw kay Zara at Yvette sa galit. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1032. Ang biglaang pagsabog ng galit ni Levi ay nagulat sa lahat sa katahimikan. Matagal-tagal na rin akong nagpaparaya sa inyong dalawa. Nagpakita ako ng paggalang sa iyo, ngunit paano ang tungkol sa iyo? Ikaw ay walang iba kundi mapang-api at nakakainis. Malinaw mong ipinakita sa akin kung gaano ang walang humpay na pag-uugali ng mga B*Turk. Scrum kung ayaw mong maging bridesmaid. Wala kaming pakialam. Sa tingin mo hindi ba namin matutuloy ang kasal namin kung wala ka? Sigaw ni Levi. Natigilan sina Zara at Yvette. Hindi nagsalita si Zoe tungkol sa kanilang saloobin, ngunit nagalit si Levi sa harap niya. Tumagal ng isang solidong minuto para makabawi silang dalawa. Ano, sinasabi mo bang umalis na kami? Hindi makapaniwalang nakatingin silang dalawa kay Levi. Oo, magwala ka kung ayaw mong maging bridesmaid. Tinatrato na kayong dalawa ni Zoe bilang kaibigan niya, pero paano naman kayo? Paano mo siya tinatrato? Ikaw ay walang pakundangan na naguutos sa kanya sa paligid, humihiling sa kanya na gumawa ng mga bagong kaayusan para sa iyong tirahan at iyong mga pagkain, ayos lang yan. Nagagawa pa naming tiisin yon. Ngunit humihiling na piliin ang mga groomsmen. Pasensya na po, ikaw ba o si Zoe ang ikakasal? Nabigyan mo na ba ng kaunting respeto si Zoe? Seryoso ka bang tinatanggap siya bilang iyong kaibigan? Inimbitahan ka namin na maging mga abay namin, hindi mga VIP na dapat naming i-please. What makes you think na kayo ang magdedesisyon kung paano gaganapin ang kasal natin? Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo bang palitan din ako, ang freaking groom ng kasal? Inatake sila ni Levi ng mga tanong. Natahimik ang dalawang babae. Tumayo sina Zara at Yvette sa kinauupuan nila at tinitigan si Zoe. Ayaw mo rin naman kaming maging bridesmaids di ba? Mas pipiliin mo sila kaysa sa amin at the end of the day, di ba? Zoe, magsabi ka kung ituturo mo pa rin kaming kaibigan mo. Malaman mo kung sino ang pipiliin mo kung tinuring mo kaming mga tunay mong kaibigan. Matigas ang ulo ni Zara at Yvette na magdesisyon si Zoe. Nagulat sila. Malamig ang ekspresyon ni Zoe habang nagsasalita. Kung talagang kaibigan ko kayong dalawa, hindi niyo ako pinapili. Dahil hindi mo ako tinuring na taos puso bilang iyong kaibigan, kaya walang saysay na maging magalang ako sa iyo. Please umalis ka na.
Nagsawa na si Zoe at sa wakas ay binigyan sila ng sagot. Hindi makapaniwalang tumingin ang dalawang babae kay Zoe dahil hindi nila inaasahan na gagawin ng ganoong desisyon si Zoe. Ang tanging dahilan kung bakit sila naglakas loob na kumilos ng mapangahas ay ang akala nila ay maamo si Zoe. Hindi sumagi sa kanilang isipan na malaki ang ipinagbago ni Zoe sa maikling panahon, lalo na sa kanyang pagkatao. Malaki. Ang galing lang nito. How dare you reject us as your bridesmaids? Pagsisisihan mo ito. Galit na galit si Zara. Oo, tama iyan. Kung wala kami, sino ang hihingin mong maging bridesmaids mo? Levi scoffed, any woman with two legs. Para kang namimili ng grocery sa palengke. Nasa isip na ni Levi ang mga kandidato, at isa sa kanila ay si Helena Engler. Kahit sino ay mas mahusay kaysa sa dalawang clown na ito. Tsaka wala rin naman sila dito kung hindi dahil kay Zoe na may pakialam pa rin sa kanilang pagkakaibigan. Sino ka sa tingin mo, Zoe Lopez? Alam mo ba ang iyong kasal ay para sa muling pagpapakasal? Bakit mo ito ginagawang Englandi? Wala ka talagang kahihiyan di ba? Oo, sa tingin mo ba ay isang celebrity ka? Hiyang-hiya akong magpakasal ulit. Higit na hindi magdaos ng kasal para dito. Ayaw mo na ba sa reputasyon mo? Nagtawanan sila, napunit ang kanilang harapan. Nakakaloka ito Erudia. Pagtatawanan ka ng mga tao sa paggawa ng gayong kadakilaan sa muling pag-aasawa. Ang ganitong uri ng kultura ay magiging biro sa ibang bansa. Magwala, sigaw ni Zoe sa gitna ng kanyang galit. Kailangan ba nating umalis dahil lang sa sinabi mo? Paano kung tumanggi akong umalis? Ano ang kaya mong gawin? Aalis tayo kung kailan natin gusto. Hindi lang dahil sinabi mo sa amin. Sinimangutan siya ni Zara at Yvette. Itapon sila kung tumanggi silang makipagtulungan. Narinig ang malamig na boses ni Levi. Malaki. Dahil buong araw akong naghihintay na bugbugin ang mga B***** na ito. Bulong ni Black Tortoise sa inis. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1033. Maging si Iris ay nagkaroon ng salpok na palayasin ang dalawang babaeng iyon, lalo pa si Asher Dragon at ang kanyang mga tauhan, na lahat ay may masamang ugali. Hindi ka mangangahas. Huwag kang maglakas loob na hawakan kami. Nagbabanta sina Zara at Yvette. Kalokohan talaga ang mga lalaking Erudian. Para kayong mga barbaro. Napakabastos. Wala ka man lang basic courtesy. Lahat kayo dapat talagang kumuha ng leksyon sa mga dayuhan. Bawat isa sa kanila ay napaka-gentleman, hindi katulad mo. Barbaric. Nakakadiri. Sigaw nilang dalawa kay Black Tortoise at sa iba pang lalaki. Sa paglipas ng maraming taon sa ibang bansa, nadama nila na pinasigla sila ng kultura doon at ngayon ay nagpapalabas na. Hindi lamang nila kinukutya ang lahat ng may kinalaman kay Erudia, ngunit ginawa rin nilang misyon na ihambing ang Erudia sa mga banyagang bansa sa lahat ng posibleng paraan. Ito ay lalo na sa kaso ng mga tao. Hindi na kailangang sabihin, nadama nila na ang mga dayuhan ay mas mahusay kaysa sa mga Erudian. At sa pagdaan sa buong pagsubok na iyon kani-kanina lang, naramdaman lamang nila ang mas malakas na pagtatangi laban sa mga Erudian. Tingnan mo ang mga taong ito. Kung hindi ko alam na ito si Erudia, iisipin ko na nadala ako pabalik sa panahon ng bato. Napaka-barbaric ninyong lahat. Tinapunan sila ni Levi ng nakakatakot na tingin. Itapon sila. Nang matanggap ang utos na iyon, sinamantala ni Black Tortoise ang pagkakataon para ilabas ang kanyang pagkabigo. Hinawakan niya ang dalawang sumisigaw na babae, isa sa bawat kamay, at kinalagkad sila patungo sa pasukan. Pakawalan mo ako. Gayunpaman, ang kanilang galit na pakikibaka ay hindi nagtagumpay. Bam! Walang awang itinapon sila ni Black Tortoise palabas ng pinto na parang nagtatapon ng basura. Sina Zara at Yvette ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga katawan habang nakatitig sa kanya na nakanganga ang kanilang mga bibig sa gulat. Sila ay itinapon sa kalsada na parang mga pulubi. Maghintay ka, kayong mga mababang Erudian na magsasaka. Mga barbaro, ilalantad ko sa mundo ang lahat ng maalay mong kilos. Nagpatuloy sila sa pagsigaw. Nakakasakit ako ng halimaw na bansang ito. Hindi dapat tayo nandito. Gusto naming umalis sa barbaric na lugar na ito ngayon din. Umalangaw-ngaw sa kalye ang kanilang mga hiyawan ng sama ng loob nang umalis sila na may pangakong babalik sila para maghayganti. Napatingin si Levi kay Asher Dragon.
Matapos humila ng ilang string si Asher Dragon, ang dalawang baliw na babaeng iyon ay agad na pinaalis sa bansa. Literal na pinalaya sila sa Erudia. Sa pag-alis nila, sinisigurado pa rin nilang ilalabas ang kanilang mga panunumbat. Huwag kang mag-alala. Hindi na natin nanaisin na muling pumasok sa mga hangganan ng bansang ito. Mga barbaro, lahat kayo ay nakatakdang mamuhay bilang magsasaka. Hanggang sa bumaba sila sa eroplano patungo sa ibang lupain ay talagang nakahinga sila ng maluwag. Oh, sa wakas nandito na tayo. Naamoy ko na naman ang matamis na amoy ng dayuhang hangin. Tingnan mo kung gaano kaganda ito dito sa ibang bansa. Halos mapaungol si Zara sa tuwa. Mas 100 beses na mas maganda ang mood ko ngayong umalis na tayo sa barbaric na lugar na tinatawag na Erudia. Napakasariwa ng hangin dito. Eksakto. Tingnan ang lahat ng mga pamilyar na mukha. Oh, sobrang saya ko ngayon. Ang mga Erudian ay seryosong nagpapasakit sa akin. Kuwit. Isang buong string ng mga masasakit na salita ang maririnig habang ang dalawa sa kanila ay nagpapalitan ng kanilang mga reklamo. Paglabas nila ng airport, napagpasyahan nilang huwag nang magpababa ng taxi. Sa halip, gusto nilang mamasyal pabalik. Nadama nila na kailangan nilang salain ang maruming hanging Erudian sa kanilang mga katawan gamit ang sariwa at malinis na hangin sa kanilang minamahal na banyagang lupain. Sa kanilang opinyon, ang Erudia ay isang maliit na bansa. Hinding-hindi ko aaminin na Erudian ako. Nakakahiya. Nagdesisyon si Yvette. Oo. Kami ay mga dayuhan. Mga marangal na mamamayan. Hindi karapat-dapat si Erudia na makuha tayo. Sumang-ayon si Zara sa kanyang pahayag. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga dayuhang lalaki ang dumaan sa kanila. Mukha silang mabangis, na malinaw sa kanilang mga mata ang intensyong pumatay. Nang makita ang dalawang mapanghusgang babae, nagliwanag ang kanilang mga mata sa isang malisyosong kislap. Inilabas nila ang kanilang mga punyal at mabilis na pinalibutan ang dalawang babae. Badam! Nagpanik sina Zara at Yvette. Bumilis ang tibok ng kanilang puso habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Masyado silang nahuli sa kanilang sesyon ng reklamo at hindi na nag-abala na bigyang pansin ang kanilang paligid. Bagamat ang pinag-usapan lang nila ay kung gaano kahusay ang mga dayuhang bansa, nakatagpo sila ng mga tulisan noong una silang dumating sa ibang bansa. Sa mga taon pagkatapos ng kanilang pananatili sa ibang bansa, nakatagpo sila ng ilang kaso ng pagnanakaw. Hindi sila naligtas, kahit na sila ay nasa gitna ng isang mataong lungsod. Kaya naman, hindi sila nang ahas na lumabas ng kanilang bahay sa gabi. Ngayong gabi, gayunpaman, tila nakalimutan na nila iyon. Hehe, hindi nagtagal ay pinalibutan na ng mga dayuhan ang mga babae. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1034. Nagtawanan ang mga dayuhan habang sinusukat nila sina Zara at Yvette. Kung sila ay papalarin, maaari silang magnakaw at maghahasa ngayong gabi. Ang mga dayuhang Ginoo, tulad ng minsang tawag sa kanila ni Zara, ay tinamaan ang kanilang mga labi habang tinitingnan ang kanilang biktima. Hinding-hindi ito mangyayari sa Erudia. Kahit gaano kababa ang tingin nila kay Erudia, siguradong hindi sila mananakawan malapit sa airport. Hindi rin nila kailangang mag-alala tungkol sa pag-alagala sa isang pangunahing lungsod sa gabi. Ito ang tinaguriang kadakilaan ng mga dayuhang bansa. Ang mga dayuhan ay maharlika, at ang mga lalaki ay maginoo. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang kaso sa sandaling iyon. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng aming pera. Kumuha si Zara ng isang balumbon ng pera at inilagay ito sa mga kamay ng mga magnanakaw. Hehe. Kinuha ng mga dayuhan ang pera at inihagis sina Zara at Yvette sa kanilang mga balikat. Halos hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang dalawang babae laban sa grupo ng matipunong lalaki. Hindi nagtagal, dinala sila sa isang madilim at liblib na lugar. Rip. Umalangaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi ang tunog ng pagpunit ng damit. Bitawan mo kami, mga tanga kayo, pumunta sa impyerno. Kayong mga kasuklam-suklam na dayuhan. Mga hayop kayo, mga barbaro. Nakakahiya ka, wala ka lang kumpara sa mga lalaking Erudian. Mas magaling si Erudia, gusto kong bumalik sa Erudia. Ang mga dayuhan ay walang iba kundi basura. Napahiyaw sina Zara at Yvette sa taas ng kanilang mga baga. Ang kanilang mga pag-iyak, gayunpaman,
ay agad na nalunod ng mga pangit na tawa ng mga dayuhang ginoo. Kabalintunaan kung paanong ang dalawang babaeng iyon ay walang anuman kundi papuri sa mga dayuhang bansa at sa kanilang mga mamamayan kanina. Sa panahon lamang ng matinding panganib, maiisip ng mga tao ang tungkol sa inang bayan kung saan sila pinalaki. Sa ibang pagkakataon, si Erodia ay basura lamang sa kanila. Noong nasa ibang bansa sila, tumanggi silang tanggapin ang kanilang pagkamamamayan ng Erudian. Sasabihin nila na sila ay mula sa mga kalapit na isla ng Erudia at nagpapanggap bilang mga mamamayan ng mga isla, hindi man lang nangangahas na magsalita ng isang salita ng Erudian. Para sa kanila, nakakahiyang aminin na sila ay mga Erudian. Samantala, ang kawalan ni Zora at Yvette ay halos walang epekto kina Levi at Zoe. Hindi nagtagal ay nakahanap na rin sila ng dalawa pang abay na kapalit, at sila ay si Helena at ang financial director na si Elena. Pareho silang mas mahusay kaysa kay Zora at Yvette. Tulad ng para sa mga groomsmen na hinamak ni Zora at Yvette, sila ang 5 Great Wars Regiment, ang direktang subordinate ng God of War. Halos hindi sila matatalo sa larangan ng digmaan. Kapag nalaman na ang kanilang mga pagkakakilanlan, hindi lang si Erudia ang masindak, kundi ang buong mundo ay manginig din sa takot. Nakapagtataka na itinuring ni Zora at Yvette na hindi sila karapat-dapat na tumayo sa tabi nilang dalawa. Habang papalapit ang petsa ng kanilang kasal, ipinadala ni Zoe at Levi ang huli nilang mga imbitasyon. Bukod kay Ezra at sa iba pang 8 commanders-in-chief ng 9 war zones, inimbitahan din ni Levi ang kanyang malalapit na kaibigan. Ngunit ang taong talagang nasa sabik na makita ni Levi ay ang kanyang guro, si Angus Belford. Pagkatapos mag-enlist sa hukbo, si Angus ang nakakita ng malaking potensyal ni Levi. Siya ang nagsanay sa kanya at natiyak ang kanyang mga kagustuhan. Inimbitahan din ni Zoe ang isang malaking grupo ng mga kaibigan. Naisip niya na ang mga bisita ni Levi ay pawang mga ordinaryong tao. Hindi niya alam na ang bawat isang tao sa kanyang listahan ng bisita ay isang malaking shot. Maging ang pagbanggit sa kanilang mga pangalan ay madaling magdulot ng kaguluhan sa Erudia o maging sa ibang bansa. Kung alam ng mga tao na ang grupong ito ng mga tao ay malapit ng magpakitang sama-sama, ang buong mundo ay magagalit. Ngumiti si Levi kay Zoe. Sa kasal natin, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kaganda ang asawa mo. Malalaman mo kung gaano ako kakaya. Nangako siya na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa kasal at lumapit kay Zoe, sa pamilya Lopez, at sa pamilyang Black. Nang makita kung gaano tiwala si Levi, talagang anabangan ni Zoe ang araw na iyon. Sa wakas, malalaman ko rin itong sikreto niya. Sobrang tagal kong hinintay ang sandaling ito. Mula nang makulong si Levi sa bilangguan, umaasa ako na balang araw, kapag natabunan ng nyebe ang lahat ng puti, si Levi ay babalik sa akin ng matagumpay. At mula sa sandaling iyon, paprotektahan niya ako magpakailanman at palagi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1035. Mukhang malapit nang mapagbigyan ang hiling ko. Ang dami kong hindi alam tungkol kay Levi, pero nangako siyang sasabihin sa akin iyon sa araw ng kasal namin. Alam kong tama akong magpasensya. Nang sa wakas ay nalaman ng mga garrison na si Levi ay buhay pa at ikakasal, ang pamilya ay nayanig sa kaibuturan. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay ang iligal na anak ni Tyrone Garrison, ang susunod na patriarka ng pamilyang Garrison. Malapit na ang appointment ceremony ni Tyrone, ngunit labis itong naapektuhan ng mga balita tungkol kay Levi. Ang mga Garrison ay nababalisa dahil sa kanilang mga nabigong pagtatangka na patayin si Levi. Sa makatuwid, mas mahirap para sa kanila na gumawa ng isa pang pagtatangka sa oras na iyon. Kung nalaman mo ang bastard kanina, bakit hindi ako na-inform? Sigaw ni Kenny, na sinisi si Edward at ang iba pa sa hindi pagsasabi sa kanya tungkol kay Levi. Ang pagkabigo ni Edward ang dahilan ng kanilang kalagayan. Pumunta ka sa impyerno, lahat kayo. Patuloy sa pag-ungol si Kenny. Ang mga taong ito ay walang dinala kundi kahihiyan sa pamilyang Garrison. Ang sitwasyon ay maaaring mas mahusay kaysa sa tila. Ibig kong sabihin, ang bastard ay hindi ganap na walang silbi. Siya ang boss ng Morris Group. Kahit na ang mga kilalang pamilya sa Southampton ay nakikinig sa kanya. Paliwanag ni Edward. Ano, pagkarinig ni Kenny ay parang medyo kumalma na. Wala yun kumpara sa narating ng pamilya namin.
Paano kung boss siya ng isang grupo? Ano ang espesyal sa Southampton? Ang aming lingkod ay sapat na upang kunin ang lungsod na iyon. Ang isang bastard ay palaging magiging isang bastard. Galit na sabi ni Kenny. Tama ka. Nakamit lamang niya ang kanyang maliit na tagumpay dahil sa marangal na dugo na dumadaloy sa loob niya. Kung hindi, isa na lang siyang daga sa kalye. Nagalit ang mga garrison kay Levi at sa katotohanang maayos ang kalagayan ng lalaki. Sa pag-aaral ng isang marangyang villa sa isang lugar sa Auckland City, ang mga painting ng calligraphy na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay nakasabit sa mga dingding. Mayroon ding iba't ibang porcelain vase at mga kakaibang koleksyon sa silid, at isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 2 bilyon. Sa halip na ikulong, ang mga mamahaling bagay na ito ay ipinakita sa pag-aaral na para bang ang silid ay isang pribadong pagpipinta ng kaligrapya at anti-gang museo. Isang matangkad, guwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang matikas na inilipat ang kanyang panulat sa ibabaw ng canvas, nagsasanay ng kanyang kaligrapya. Nang matapos siya, lumitaw ang pangalang Garrison, na nagpapahiwatig ng pasya ng lalaki na maging susunod na patriyarka ng angkan ng Garrison. Halos hindi na siya makapaghintay na may talaga bilang pinuno ng angkan. Ang lalaking ito ay si Tyrone Garrison, ang biolohikal na ama ni Levi. Sumilay ang ngisi sa mukha ni Tyrone nang matapos siya sa kanyang trabaho. Hindi magtatagal, ang lalaki ay mamumuno sa pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya sa Erudia. Kapag na-appoint ako bilang patriarch ng clan, milyon-milyon ang yuyuko sa harap ko. Sa panahong iyon, ako na ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa Erudia. Minsan, may nagtanong sa akin na pumili sa pagitan ng aking karera at isang patas na dalaga. Pinili ko ang aking karera, at ni minsan ay hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon dahil malapit ko nang makuha ang lahat ng gusto ko, bulong ni Tyrone sa sarili bago umimik. May kakilakilabot na nangyari, Mr. Garrison. Sigaw ng isang boses mula sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1036. Anong kaguluhan ta? Kalmayan ang iyong sarili. Malamig na utos ni Tyrone. Magsasalita na sana ang katulong ng may sumugod na babae mula sa likuran. Malalim ang problema natin. Kumusta ka pa rin sa iyong kaligrapya? Nakasuot ng marangyang damit, ang babae ay ganap na nakaayos at mukhang walang kapantay. Bagamat matanda na si Olivia, hindi mapapantayan ang kanyang alindog at magandang kilos. Si Olivia ay asawa ni Tyrone at ina ni Damian. Bilang miyembro ng pamilya Garcia, ang pangalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Erudia, siya lang ang karapat-dapat na pakasalan si Tyrone. Ano iyon, Olivia? Tanong ni Tyrone. Naaalala mo ba ang nangyari 20 years ago? Tanong ni Olivia na nanlalaki ang mga mata. Hindi makakalimutan ni Tyrone kung paano siya na-in-love kay Emma noong siya ay binata pa lamang. 20 taon na ang nakalipas, halos masira na niya ang kanyang kinabukasan. Ginagawa ko, at naaalala ko ang pag-aalaga nito. So tungkol saan ito? Tanong ni Tyrone na may pagtataka. Hindi mo ba sinabi na si Emma ay itatago sa Margot City sa buong buhay niya at hinding-hindi siya aalis? Ginawa ko kasi kilala ko siya. Hinding-hindi siya aalis sa lungsod na iyon. Nagtayo pa ako ng lapida doon bilang paalala. Parang baliw, umungal si Olivia, bullshit. Nawasak na ang lapida, at wala nang matagpuan si Emma. Hindi mo pala siya kilala gaya ng inaakala mo. Ano? Iniwan niya ang Margot City at sinira pa ang lapida. Paano ito posible? Napatulala, halos mawalan ng balanse si Tyrone. Di ba sabi mo inalagaan mo rin yung bastard? Hindi ba't nangako ka na patay na siya at hinding-hindi magiging banta sa pamilya natin? Sinasabi mo bang buhay pa ang bata? Hindi makapaniwala si Tyrone sa narinig. Siya ay higit pa sa buhay. Ang bastos na iyon ang naghatid kay Emma palabas ng Margot City. Hindi lamang iyon, ngunit napatay na rin niya si Caleb at natalo ang angkan ng Garrison sa Haven. Maging si Edward ay napilayan ng tangkaing patayin ang bastardo. Sabi mo hindi na siya mabubuhay, pero tingnan mo ang banta niya sa atin. Pinahiya ng bastos na iyon ang pamilya natin. Galit na galit, itinaas ni Olivia ang porselana na florera na nagkakahalaga ng bilyon at ibinagsak ito sa sahig. Gayunpaman, masyadong nabalisa si Tyrone para mag-alala tungkol sa florera. Hindi pwede yon. Hindi siya mabubuhay.
Nagsinungaling ako kay Emma nang nangako ako sa kanya na pakakawalan ko ang bata. Kinailangan ko siyang patayin, kaya iniwan ko siya sa kabundukan para mag-freeze o mamatay sa gutom. Kahit na isang ligaw na aso ay maaaring patayin ang bata. Imposibleng nabuhay pa siya. Well, buhay pa ang bastard. Not only that but rather, he's also doing well, stated Olivia as she glared daggers at her husband. Paano kaya? Ako mismo ang gumawa nito. Iniwan ko ang bata para mamatay sa kagubatan. Labis na nabahala si Tyrone. Maghintay lang ng saglit. Naalala ko na ngayon. Dapat siya yon. Siya dapat ang may pananagutan. Bulalas ni Tyrone. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1037. Dalhin ang mayordomo dito ngayon. Galit na sigaw ni Tyrone. Hindi nagtagal, dumating sa pinangyarihan ang isang matandang may kulay abo na buhok. Thud. Napaluhod ang mayordoma sa harap ni na Tyrone at Olivia, dahil nahulaan na niya kung bakit siya pinatawag. Bilang mayordomo, si Dexter ang namamahala sa housekeeping para sa tirahan ni Tyrone, hindi tulad ni Edward, na ang tungkulin ay protektahan si Tyrone. Nandoon si Dexter noong 9 love si Tyrone kay Emma, at tinulungan niya ang kanyang amo sa pag-iingat ng mga sikreto at iba pang bagay. Kung hindi, ang dalawang lovebirds ay nadiskubre kahit na mas maaga. Gusto ni Dexter si Emma, kaya kinumbinsi niya si Tyrone na huwag iwanan ang babae sa maraming pagkakataon. I'm guessing na alam mo kung bakit ka napatawag. Galit na tanong ni Tyrone. Alam ni Dexter na darating ang araw na makakabalita ang mga garrison tungkol kay Levi. Ako, Master. Then, tell me what happened back then. Kailangan kong malaman kung bakit buhay pa ang bata. Nakatutok ang mata ni Tyrone sa butler. Napabuntong hininga si Dexter. Pagkatapos mong iwanan ang bata, bumalik ako para sa kanya dahil hindi ko kayang hayaan siyang mamatay ng ganoon. Siya ay isang tao, at higit sa lahat, siya ang iyong laman at dugo. Agad naman siyang tinama ni Olivia. Iisa lang ang anak ni Tyrone, si Damian iyon. Ang bastos na iyon ay hindi karapat-dapat sa pangalang Garrison. Walang makakakita sa kanya bilang anak ni Tyrone. Huminga ng malalim si Dexter bago nagpatuloy, hindi ako papayag na mamatay ang anak ni MS Jones, kaya dinala ko siya sa Northampton at iniwan siya sa mga lansangan. Binigyan ko siya ng pagkakataon sa buhay. Kung sinuswerte siya, ampun siya. Kung hindi, siya ay nagyelo sa kamatayan. Buti na lang at naging mabait ang tadhana sa kanya. Napagampun ang bata ng Garrison clan sa Northampton. Ni hindi alam ni Levi na utang niya ang buhay niya sa lalaki. Kung hindi dahil kay Dexter, namatay si Levi sa kagubatan. Walang paraan na nakaligtas siya kung hindi man. Nang matapos na magpaliwanag si Dexter ay napabuntong hininga si Tyrone na parang nahihirapang huminga. So ikaw talaga, kasalanan mo kung buhay pa ang bata. Hindi ko ginustong mabuhay siya. Sigaw ni Tyrone. Pumalakpak. Galit na galit si Tyrone kaya binaligtad niya ang kanyang mesa, dahil ang lahat ng mahahalagang bagay ay nagkapira-piraso. Ang galit ay dumadaloy sa mga ugat ng lalaki. Nawala ka na ba sa isip mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo niya sa atin? Ang katotohanan na siya ay buhay ay walang dulot kundi kahihiyan sa ating pamilya. Sigaw ni Tyrone. Lumapit si Olivia kay Dexter at binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha ang lalaki. Wala kang ideya sa ginawa mo, alipin. Ngayong alam na ng lahat sa Erodia na si Tyrone ay may anak sa labas, paano niya mamumuno ang aming pamilya? Sino ngayon ang makikinig sa kanya? Sa tingin mo kaya ba ng pamilya natin ang kahihiyan na ito? Dapat kitang patayin sa kinatatayuan mo. Alam ko ang ginawa ko, pero hindi ko kayang hayaan na lang na mamatay ang bata. Hindi ko napigil ang tumingin sa ibang direksyon. Kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala na akong ibang paraan, giit ni Dexter. Natigilan sina Tyrone at Olivia sa sagot ng lalaki. Naniniwala ka pa rin talaga na tama ang ginawa mo. Dapat may death wish ka. Sigaw ni Olivia na nanlalaki ang mga mata. Handa siyang patayin ang lalaki para sa pagliligtas kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1038. Oo. Ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa reputasyon, at ang pinag-uusapan natin ay ang sariling laman at dugo ng aking guro. Kahit anong sabihin mo, dumadaloy ang dugo ni Master sa mga ugat ng batang iyon.
Nanatiling matigas ang ulo ni Dexter. Papatayin kita. Itingal ni Olivia bago siya kumuha ng espada sa study at inihampas ito kay Dexter. Ipinikit ng mayordomo ang kanyang mga mata at handa nang mamatay nang sumigaw si Tyrone, "Hindi!" Napangiti si Dexter nang pigilan ni Tyrone si Olivia dahil kilalang-kilala niya ang kanyang master. Si Tyrone ay hindi isang mabuting tao. Siya ay malupit at walang awa, kung hindi niya iniwan ang kanyang sariling laman at dugo upang mamatay sa kagubatan. Hindi pinigilan ni Master si Olivia para lang iligtas ang buhay ko. Bakit siya? Ni minsan ay hindi niya tayo tinuring na parang tao. Kami ay mga alipin lamang, at ang aming buhay ay hindi mahalaga sa kanya. Bakit mo ako pinigilan? Wala siyang silbi sa atin. Mabangis na sigaw ni Olivia. Ano ang sasabihin natin kay ama kung napatay mo siya? Paano natin ipapaliwanag ang sarili natin? Napangiti si Dexter dahil alam niyang may dahilan kung bakit siya binuhay ng kanyang amo. Ang mayordomo ang dapat nilang scapegoat. Tama ka. Nangyari na ang nangyari. Ngayon, kailangan nating ipaliwanag ang ating mga sarili, para maibigay natin siya sa angkan. Daranasin niya ang pinakamabigat nating parusa. Magbabayad siya sa paglabag sa mga patakaran. There's no way that he'll live, pahayag ni Tyrone habang malamig na nakatitig sa mayordomo. Hindi ako makapaghintay ng ganoon katagal. Hindi napigilan ni Olivia ang sarili. Pagkatapos, putulin mo ang kanyang mga braso, malupit na mungkahi ni Tyrone, kaya itinaas muli ni Olivia ang espada bago ito ibinaba ng tiyak. Arg! Malakas na sigaw ni Dexter, naiwan sa sobrang sakit. Mas mabuti, Olivia. Kung hindi, may mga paa ka pa. Walang problema ang mga garrison pagdating sa paglalaro sa buhay ng tao, lalo na sa buhay ng mga abang lingkod. Magaling ako. So ano ang gagawin natin sa B*Turk at sa Bastard? Tanong ni Olivia. Wala akong ibang gusto kundi ang patayin ang dalawa, pero hindi ngayon ang tamang panahon. Kung gagawin natin ito ngayon, magiging biro tayo sa mundo. Napabuntong hininga si Tyrone. Tumanggaw si Olivia bilang pagsang-ayon. Tama ka. Pinagmamasdan tayo ng mundo ngayon. Kung gagawa tayo ngayon, nanganganib na masira ang ating reputasyon sa Erudia at sa buong silangang bahagi ng mundo. Kung gayon, ano pa ang magagawa natin? Si Tyrone ay nasa pagkabalisa. If all else fails, siguro hilingin natin na sumama sa atin. Mas ligtas sa ganoong paraan, mungkahi ng isang katulong. Sa kasamaang palad, nang matapos siyang magsalita ay sinampal siya ni Olivia. Seryoso ka bang nagmumungkahi na hayaan natin ang bastard na maging isa sa atin? Anong karapatan ng bastos na pumasok sa bahay na ito? I'll never agree to it, and I don't think the clan will also, sigaw ni Olivia, na galit na galit. Tama iyan. Hindi siya magiging karapat-dapat na sumama sa amin. Hindi bababasa, hindi sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan. Kung gusto niyang maging bahagi natin, kailangan niyang kumita. Papayagan ko lang siyang sumama sa amin kapag nakilala ng angkan ang kanyang lakas, sang-ayon ni Tyrone. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1039. Masiglang tumanggaw si Olivia. Balita ko magaling siya. Tingnan natin kung mayroon siya kung ano ang kinakailangan upang maging isa sa atin. Hindi ako naniniwala na kaya niyang talunin si Damian. Kung mananatili siyang mapagpakumbaba at magsisikap ng husto, posibleng makasama niya ang aking pamilya, pag-iisip ni Tyrone. Naniniwala ako na siya ay isang may kakayahang tao. Siya ay aking sariling laman at dugo, kung tutuusin. Sa tingin ko hindi yumoko si Levi kahit kanino, kahit sa pamilyang Garrison. Masyado siyang mayabang. Sa sandaling iyon, bumalik si Damian. Hindi kahit ang pamilyang Garrison, sabi mo. Nagulat sina Tyrone at Olivia dahil ang mga Garrison ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Erudia. Ang sinumang tumangging magpasakop sa mga Garrison ay maaaring baliw o magpakamatay. Damian, sinabi talaga yan ng bastard? Tanong ni Olivia. Kanina ko pa siya naririnig. Hindi ko na lang nabanggit. Maraming beses na niyang hinamon ang mga Garrison. Tinawagan pa niya ako sa telepono. Ano? Tinawag ka niya? Tanong agad ng mga magulang ni Damian. Oo, hindi ko inaasahan na kokontaken niya ako. Akala ko gusto niyang humingi ng tawad, pero tinawag niya lang ako para takutin ako.
Sinabi niya na kapag may sinabi ako sa iyo tungkol sa kanya at kay Emma, babayaran niya kami nito. Pagkatapos ay inulit ni Damian ang lahat ng pananakot ni Levi sa kanyang mga magulang. Nang matapos si Damian ay sinuntok ni Tyrone ang pader sa galit. Basag. Biglang may lumabas na parang web crack sa dingding. Wala pa akong narinig na sino mang mayabang. And here I was, thinking about allowing him to join the family kahit hindi siya qualified. How dare he threaten us ng ganyan? Umungol si Tyrone, parang kulog ang boses. Si Olivia ay parehong galit. Hindi lang niya binyantaan si Damian, bagkus, binyantaan din niya ang buong pamilya namin. Wala siyang pake kay Damian, pati ang buong pamilya namin. Pangarap lang niyang maging kasing galing ni Damian. Kahit anong pilit niya, hindi siya magiging kasing galing ni Damian, sang-ayon ni Tyrone. Si Damian ang pinakadakilang pagmamalaki ni Tyrone dahil sinabi ng mga elder ng pamilya na siya ang unang henyo na isinilang sa pamilya sa isang milenyo. Paano nga ba aasa si Levi na may kumpara kay Damian? Walang paraan na posible. Huwag kang mag-alala. Levi's all bark with no bite, paniniguro ni Damian sabay ngisi. Kaya naman, tumanggo ang kanyang mga magulang na may kasiyahan. Maaasahan mo ako. Patutunayan ko sa iyo na tama si Dad na pinabayaan si Levi at ang kanyang ina. Walang kapantay sa akin ang bastard na iyon dahil mas makapangyarihan ako kaysa sa kanya, patuloy ni Damian. Anak ko yan. Ipakita sa bastos na yan kung ano ang kaya mong gawin. Tuwang-tuwa si Tyrone sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala, Ama. Kapag nakilala niya ako, malalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging makapangyarihan. Sisiguraduhin kong isumpa niya ang araw na isinilang siya. Saad ni Damian. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1040. Sa pagtingin sa kung gaano tiwala ang kanilang anak, hindi na nasisiyahan sina Tyrone at Olivia. Ngayon na ang aming anak, ang aming pagmamataas. Ipinanganak na isang henyo na may pinakamalakas na bloodline, ang aming anak ay palaging isang kababalaghan, at ang kanyang pagsasanay ay nagpalakas lamang sa kanya. Halika, anak ko, tumungo sa timog. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito sa Oakland City, oras na para ilabas mo ang iyong potensyal, bilin ni Tyrone, na ang buhay ay napakahalaga para ilagay sa panganib. Sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Tyrone, pinalibutan ng mga garrison ang lalaki ng libu-libong gwardya kahit saan siya magpunta. Tumanggo si Olivia bilang pagsang-ayon. Panahon na para makita mo ang mundo at hayaang masaksihan ng lahat kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na henyo. Lumingon naman ang tono ng ina. Gayunpaman, dapat din nating siguraduhin na ligtas si Damian. Sumasang-ayon ako. Ipapadala lang namin ang pinakamahusay para protektahan siya at siguraduhin walang masamang mangyayari, pagsang-ayon ni Tyrone. Nakahinga ng maluwag si Olivia nang marinig ang mga salitang iyon ng asawa. Kakausapin ko rin ang aking ama at ipapadala niya ang mga elite ng aming pamilya. Nakangiting sagot ni Damian. Parang wala kayong tiwala sa akin ng buo. Ako lamang ay sapat na upang kunin ang timog. Hindi na kailangan ng anumang proteksyon. Alam namin na talagang ikaw ang pinakamagaling sa iyong mga kapantay, ngunit masyado kang mahalaga para doon. Kayo ang kinabukasan ng dalawang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya, kaya hindi namin maaaring payagang may mangyari sa inyo. Not even a slight risk, paliwanag ni Tyrone. Naiintindihan ko po, Padre. Malapit mo na akong marinig. I'm going to give Levi one hell of a surprise at his wedding, nakangusong saad ni Damian. Mabuti. Patawarin mo siya sa pangungutya sa aming pamilya at ipaalala sa kanya kung gaano siya kawalang halaga. Tumawa si Tyrone. Inay, ano ang nangyari sa mayordomo? Tanong ni Damian habang curious na nakatingin kay Dexter. Matapos sabihin sa kanya ng kanyang ina ang lahat tungkol sa ginawa ni Dexter, lumapit si Damian sa mayordomo at tinapakan ang kanyang mga sugat. Basag. Bumulwak ang dugo sa mga sugat ng lalaki. Arg! Napasigaw ulit si Dexter sa sobrang sakit bago tumingin kay Damian na namumutla ang mukha. Ang batang ito ay mas malupit kaysa sa kanyang ama. Namana niya ng buo ang kalupitan ng dalawa ng kanyang mga magulang. Ang pagiging nasa awa niya ay mas masahol pa sa kamatayan mismo, kaya pinili ko ang kamatayan. Biglang napatayo si Dexter at handa nang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa pader. Pow!
Sinipal ni Damian si Dexter at pinalipad ang butler. Sinusubukan mong patayin ang sarili mo. Wala ka pang pahintulot na mamatay. Tapos tumawa ng baliw si Damian. Pakiusap bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan, Master Tyrone. Handa akong tanggapin ang kamatayan bilang parusa ko, pakiusap ni Dexter sa walang pakialam na si Tyrone. Bakit ka nagmamadaling mamatay? Hindi ba't napakasarap mabuhay? Nagpatuloy si Damian sa pagpapatawa sa mayordomo. I guess that this makes you savior ni Levi, di ba? Pagkatapos, kailangan mong hintayin na iligtas ka niya. Sa tingin mo ba ay sasagipin ka niya kung sasabihin ko sa kanya na nailigtas mo ang kanyang buhay? Lumingon si Damian sa kanyang mga magulang. Isasama ko ang mayordomo. Kailangan ko siyang gamitin laban kay Levi.